Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin kung paano natin i-handle sa loob ng Microsoft Excel yung mga reports na paulit-ulit natin ginagawa. Like for example, monthly or weekly or quarterly or kahit daily. Now, here sa example natin, may mga reports tayo ng monthly sa July, August, and September. Now, next month, lalabas na naman yung October na report. So, madalas, ang ginagawa natin nito ay every month ay binubuksan natin yung report tapos ginagawa natin yung paglilinis at pagpapaganda ng report. And next month naman ay gagawin na naman natin ulit. Now, today, pag-uusapan natin kung paano siya gagawin once tapos automatic na mag-a-update siya per month. So here, binuksan natin yung ating July na report. Makikita natin na may 5 columns tayo. Yan. May branch sa column A. Yung column B ay ID tsaka name. Yung C ay item sold. D, quantity. E is ang price. And mode of payment natin yung nasa F. Na mapapansin natin sa mode of payment natin, may mga blanco. Ayan. Yung mga blankong ito yung mga online payments. Hindi pa kasi naisama sa system ng ating client yung option ng online. Kaya blanco yung lumalabas sa report nila. Now, another thing, dito sa ating report, yung nasa column B, yung ID, tsaka yung name ay nasa iisang column. Mas maganda na ihiwalay natin to nang sa ganun ay magamit natin ng mas mabuti yung mga data natin. So, to do this, gagamit tayo ng Power Query. So, una natin gagawin is open tayo ng bagong file. Ayan. Tapos, i-close natin yung ating monthly reports. So, note lang. Yan. So, may bagong file tayo dito, new. And yung monthly report natin, make sure na ipapasok nyo siya sa iisang folder. So, ayan. Sa loob ng folder na to, ang nasa loob nito ay yung mga monthly reports lang natin. So, yan yung una. Dapat yung mga reports natin ay nasa loob ng isang folder. So, next, buksan natin yung bago nating Excel. And dito, punta tayo ng Data tab. And pipili tayo dito ng panggagalingan ng ating data. So, get data from file, tapos hanapin mo yung from folder. Now, may mga Excel na hindi ganito yung setup ng ating ribbons. So, hanapin nyo lang yung get data from file. Sa loob nito, nandito yung from folder. So, ito yung pipiliin natin kasi nilagay natin sa iisang folder ang lahat ng report natin. So, once i-click natin to, ayan, magtatanong na ngayon si Excel kung anong folder ang ginamit natin o saan natin na i-save yung ating report. So sa akin, nandito sa desktop and itong monthly report na to. So i-click mo lang yan and click open. So ayan, nakita na ngayon ni Excel yung ating folder and nalaman niya na may 3 laman yung folder natin. Yan. Ito yung July, August, at September natin na report. Ayan, yung 3. And after nito, na nakita niya yung mga reports natin, punta ka dito sa baba. May mga options tayo. Ayan, piliin natin yung combine and transform data, combine and load to. Now, yung combine and load, ibig sabihin, i-combine niya yung 3 report natin, tapos automatic na ilo-load niya sa Excel. Yung combine and load to, same pa din, i-combine niya, tapos may options ka kung saan mo gustong i-load sa Excel yung ating report. Now, for this example, since kailangan nating i-edit yung ating report, punta tayo sa combine and transform data. Piliin natin yan. Lalabas ngayon yung ating options kung ano yung sheet na i-combine natin. Now, in our example, since iisa lang yung sheet ng bawat report natin, kaya nakalagay dito ay sheet 1. Now, take note na dapat yung mga reports natin ay magkakatulad yung sheet name. So, lahat ng sheet na nasa mga reports ko, yung 3 reports, ito, lahat ng sheet na nandito ay sheet 1 yung pangalan. So, magbubukas tayo for example. So, kung mapapansin natin na ang pangalan ng mga reports natin ay sheet 1.
Yan, sheet 1. So make sure na lahat ng ating reports ang pangalan ay sheet 1. Or kung hindi man sheet 1, dapat the same sila ng name. So ayan, balik tayo dito. Ito na yung tatlo nating reports. Combine and transform data. And ngayon, ang pipiliin natin ay yung data na nasa loob ng sheet 1. So once pinili natin to, lalabas na ngayon dito sa right side yung example na nakikita niya sa loob ng sheet 1. So ayan, I think tama naman yung kinuha niya. So piliin na natin yung okay. And lalabas na ngayon yung Power Query Editor. Sa loob ng Power Query Editor, pwede nating i-transform yung data natin, ito, sa desired natin na table. Now, yung mga sinabi natin kanina, like for example, yung ID tsaka yung name of merchandiser, gusto nating ihiwalay yung column nila, pwede natin gawin dito. And matami pa tayong pwede gawin. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, umpisahan na natin i-transform yung ating table. Unahin natin yung ID at saka yung name of merchandiser. Gusto nating ihiwalay yung ating ID at saka yung name. Kung mapapansin natin na every ID at saka name ay may delimiter sa gitna. So, gagamitin natin yan upang ihiwalay yung ID at saka name natin. So, i-click mo lang yung column and punta ka sa tab na home and dito ka sa split column. Now, dito, pwede kang mamili kung paano mo gustong i-edit or ihiwalay yung isang column into 2. Now, sa case natin, since may delimiter tayo, pipiliin natin yung by delimiter. Here, ang gagamitin nating delimiter ay custom and ayan. So, once i-press natin yung OK, magiging dalawa na yung column natin. So, mapapansin nyo, ayan, may isang column for ID and may another column for the name. Yung column name, maglalagay siya ng 0.1 and 0.2. Now, gagawa ka na naman ng other column or i-split mo na naman yung column na to. Yung 0.2 na to, magiging 0.2, 0.1. So, magdadagdag yung name niya. However, hindi masyadong maganda yung pagkakapangalan niya. So, baguhin natin. Double-click mo lang yung name and pwede mo nang i-edit. Sorry, ID pala. Ayan. So, ito yung ID and ito gawin nating name. Ayan. Now, again, kung may ginawa tayo dito o may step na ginawa tayo, lahat ng yun ay malalagay dito sa applied steps natin. Ayan. Na-record lahat. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang ulitin to sa next na mga reports mo kasi alam na ni Excel kung paano i-handle yung report na to. So next, ang gusto natin is yung quantity sold and yung price per unit, malalagyan natin ng total price dito kung magkano yung binayad nila. So ang gagawin natin, piliin natin yung dalawa and punta tayo dito sa add column. Add column kasi maglalagay tayo ng another column for the total amount. So press add column and mapapansin natin dito sa from number, hindi naka-gray yung standard. So, ulitin ko, tatanggalin ko yung aking highlights and punta tayo dito. Now, if ever i-highlight ko yung item sold saka yung name, ay naka-gray yung standard kasi alam ni Excel or ni Power Query na hindi ito numbers. Now, malalaman mo yung type ng column dito sa taas. Ayan. Yung item sold natin, yung data type niya ay naka-text type. Ayan. Same dito sa name. However, dito sa ID, naka-number, ang type na to ay whole number. Ayan, naka-whole number. Same dito sa quantity sold. And dito sa price per unit ay naka-decimal. So, ayan. Now, pwede mong baguhin yung type dito sa taas. Pumili ka lang ng type na gusto mo. For our example, tama na yung type, kaya hindi na natin babaguhin. So, again, i-highlight natin yung price per unit, tapos yung quantity sold, and piliin natin yung add column, kasi magdadagdag tayo ng column, tapos dito sa standard. Now, ang gusto natin gawin ay i-multiply yung quantity sold sa price per unit. So, piliin natin yung multiply. Ngayon ay lumabas na yung bagong column natin. Ito yung column natin kung saan ay nag-multiply tayo ng quantity dun sa price per unit.
idadagdag natin to, ilalagay natin to dito. I-drag mo lang, ayan, and ilalagay natin siya after ng price per unit. Now, hindi masyadong maganda yung name na multiplication, kaya baguhin natin. Double-click mo lang and lagay natin total. I think gusto ko rin baguhin yung quantity sold. Lagay lang natin quantity. And dito is price. Now, okay na yung price per unit. At least alam natin na hindi lang. Unit price na lang. Unit price. So, ayan. Maganda na yung ating data. However, dito sa mode of payment natin, may mga blanco pa tayong mga data. Ayan. Mga null items. Now, alam natin na kapag null, ito ay yung mga online payment. So, ang gagawin natin is babaguhin natin yung report natin. So, piliin mo yung column, punta ka dito sa home, and hanapin mo yung replaced values. Dito, lagay natin na ang hahanapin niya is lahat ng data na naka-null sa column na to, and papalitan niya ng online. Now, make sure na yung null natin ay lahat naka-small letters kasi sensitive dito si Power Query. Dapat talaga small letters kapag ibig mong sabihin ay yung word na null as in blank. So, ayan, null, and palitan natin ng online. At sininyo, yung mga null items natin, once i-okay natin to, magiging online na lahat. So, wala na tayong blankong data. Now, maganda na yung ating table. Isa na lang yung kailangan natin. Una, hindi natin kailangan yung source name, but kailangan natin yung month at saka yung year. So, ang gagawin natin, i-extract natin yung month at saka yung year sa loob ng ating column na to. So, again, madami tayong pwedeng gawin actually on how to extract this one, but this time, ang gagamitin natin ay yung same sa ginamit natin kanina, which is delimiter. So, split natin by delimiter. This time, yung delimiter natin ay underscore. So, once i-okay natin yan, lalabas na yung multiple columns. Yan, source name, yung report, yung month, saka yung year, but may nakalagay pa na .xlsx, which is hindi natin kailangan. So, first, i-delete natin yung dalawang column na to. Highlight lang natin. And right-click and remove columns. Ayan, tanggal na. Now, hindi natin kailangan yung .xlsx. So, gawin natin is i-highlight natin to. And pwede natin i-split din. Now, this time, although pwede natin gamitin yung delimiter and point yung gagamitin natin, subukan naman natin yung ibang type. So, dito tayo sa by number of characters. Now, ginamit natin yung by number of characters kasi alam natin na 4 characters lang yung kailangan natin, yung first 4, and consistent yun sa lahat. If alam mo na consistent yung data mo, pwede mong gamitin to. So, ayan. Gawin natin 4 characters, once lamang doon sa left. So, ibig sabihin nung once doon sa left, 4 characters lang yung pipiliin niya and dalawang column lang yung gagawin niya. Unang column is yung 4 characters from the left and yung second column ay yung naiwan. So, ibig sabihin, kung may 20 characters na naiwan, so yung second column, ilalagay niya doon yung 20 characters na yun. Now, once pipiliin mo yung repeatedly, ang gagawin ngayon ni Power Query is ihihiwalay niya o gagawa siya ng bagong column every 4 characters. Once piliin natin yung repeatedly, ayan, i-okay natin. Ang gagawin niya is, ayan, 3 columns. Una is for the 2025. Pangalawa is yung .xls. And ang pangatlo is yung natira, x. Now, hindi natin yung kailangan at hindi yan yung gusto natin. So, dito sa baba, ayan, since na-record na yung step na yon, i-delete lang natin. So, babalik na siya dito. Mali pa yung pag-delete ko. Ayan. So, ulitin natin. Ayan, dito. Ang gagamitin natin, split column, by number of characters. 4 characters lang yung kailangan natin. 2025. And gagawin lang niya once sa left side. So, i-okay natin to. Ito na ngayon yung 4 characters from the left and yung naiwan, ilalagay niya second column. Now, this column, di natin kailangan.
So, pwede nating i-remove. Ayan. So, okay na tayo dito. However, gawin nating month to para mas maganda yung column name and dito year. So, ayan. I think maganda na to. So, ngayon, ready na tayong i-load to pabalik sa ating Microsoft Excel. Again, sa ngayon, wala pa ito sa Microsoft Excel natin. Nasa loob pa tayo ng Power Query Editor. So, after natin ma-edit yung table natin, pwede na natin siyang i-load pabalik dito sa ating Microsoft Excel. So, to do that, punta ka sa Home, and dito sa pinakagilid, may Load, may Close and Load, and yung second is Close and Load to. Again, kapag pinili mo yung Close and Load to, may option ka kung saan mo gustong i-load. Now, once yung pipiliin natin ay Close and Load, ay gagawa siya ng panibagong sheet kung saan doon niya ilalagay yung ating table. So, ayan. Ito na yung ating table. Kung mapapansin nyo, nandito na yung month. Nandito na yung year. Yung branch. Saka yung ID and name is magkahiwalay na. Ibig sabihin, lahat ng ginawa natin doon sa Power Query ay nilagay niya dito. And nandito na yung total natin. Now, kung titignan natin dito sa baba, nandito na yung August, nandito na yung July, and nandito na yung September. So, kuha na natin lahat and hindi na natin uulit-ulitin yung ginawa natin report per month. So, what will happen kapag nailpasok na yung panibagong report? Ayan, dito na yung report for October. Ang gagawin mo lang sa loob ng Excel ay piliin mo lang yung Power Query. Ayan, punta ka dito sa Data and piliin mo yung Refresh All. Although, pwede din refresh lamang or refresh all. Kapag refresh lang yung pipili mo, ibig sabihin, yung active na data kung saan nakalagay yung active cell natin, yun lang yung i-refresh niya. So, ayan, refresh mo. After that, ay lalabas na yung October na report mo and yung ginawa mo kanina sa ibang reports, like for example, hiniwalay yung ID, tsaka yung name, and nilagyan ng branch, year, and so on and so forth, ay ginawa na din niya. So, without extra effort, natapos mo na yung October na report. So, yan yung kagandahan ng Power Query. Next, pag-uusapan naman natin yung isa pang tool na nasa loob ng Microsoft Excel to complement the Power Query. Ito yung pivot table. So, again, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Nang sa ganun ay malaman nyo po kung lalabas na ba yung next na episode natin o yung lesson natin about pivot table. So again, my name is Professor Excel. Until next time, good morning.